na po ay mabigyan din pansin, no, yung amin din dinudunog na sana po lahat po ng tumatakbo sa MC Taxi especially, no, sana po naka-pro license. Kasi meron pong naka non-pro na nakakapagpatakbo po sa MC Taxi. So motorcycle taxi riders nakakapagmaneho pinapayagan na non-prof ang lisensya. That shouldn't happen. Mr. Chair, may I be recognized on that issue? It's a primordial requirement na pag inaccredit mo ang isang driver for a public utility vehicle, dapat professional ang driver's license mo. And that is up to the TNC to first inspect. Dahil sila po, rider po nila yon. But thank you for telling me that. We're going to evaluate now all the applicants. And if we found out that there is one non-pro rider of a TNC that was accredited, we will ask the TNC to show cause and explain bakit siya nag-accredit ng isang driver which is not a professional. It is the lookout of the TNC. Tao nila yan, sir. Mr. Jacinto, para kumuha ka ng bato, pinupok mo sa ulo mo. Magandang araw mga kabida, maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa hinabahaba nga ng mga taong lumipas, ay mukhang matutuldukan na rin ang operasyon ng mga hailing motorcycle taxi apps sa ilalim ng pilot testing sa loob ng halos 8 taon nitong pag-ooperate sa Metro Manila, dahil tinalakay ito sa nakaraang hearing sa Senate sa pangunguna ni Actionman Rapi Tulfo at ni Senator JB Ejercito upang malegalize na ang operasyon ng mga motorcycle taxi sa bansa at maging isa sa mga pampublikong transportation sa Pilipinas. Babala naman ng LTFRB na tiyaking mga professional driver's license ang hawak ng kanilang mga riders at dumaan sa tamang onboarding at training, dahil kung hindi sila susunod at nilabag ang alituntunin at patakaran ng LTFRB ay mapipilitan itong suspindihin at tanggalan sila ng mga prangkisa. Narito ang mga naging pahayag. Hearing yung while we recognize importance ng MC taxi ngayon, while we are still awaiting for the mass transit system talaga, ngayon kailangan po natin. Kaya nga po, Mr. Chair, bilang principal, bilang author po nito at yung mga isa sa mga talaga nagtulak na mabigyan ng franchise, provisional authority to operate, I'm hoping that we are still adhere doon po sa standard. Kaya nga tinanong kanina yung very particular ako sa mga bagong players. Kasi nga po, kailangan siguraduhin natin yung safety. I would like to emphasize. Siguro lang, tanungin ko lang sandali, quickly, Mr. Chair, with your indulgence, Sir George Sohica ng Angkas, kayo po yung isang pioneer. Yung pong inyong standards of safety, siguro briefly, do you still adhere to that? Kaya and how many, yung inyong pong accident rate, ilan po yung rate para lang makita natin yung difference iba sa mga bago? Sir, kaka-audit lang po namin from a third-party auditor. Just last month, our safety rating po is 99.997%, 0.003% po yung accident rate po natin. So still within the margin of error of 1% po, less than 1%. Siguro si Grab, and then siguro move it yung mga major. Kasi nakikita ko naman, in fairness po, Mr. Chair, pag ako'y nakamotor o nakabisikleta, nakikita ko naman marami naman sa mga major ay disiplinado. Pero meron pa rin naman talagang pasaway din na tumatakaw sa red light at lahat, delikado. But hindi natin manod sa dami siguro. Kaya nga sana po yung inyo pong screening ng mga riders, importante po talaga. Siguro sa Grab, do you still adhere to that intense, yung inyo pong screening of riders? Oh, definitely, Mr. Chair, no. Sa Grab Bike po, 0 incidents po kami. So, kasi simula lang naming mag-pilot at pag-aralan yung market at yung areas outside of NCR sa Region 4A, sa Region 3. So, 0 incidents po as of today. So, yung Grab ride, that's new? Bago po ito? Opo, alinsunod po sa inilabas ng TWG noong Oktubre, pinayagan na po ang Grab Bike mag-operate sa labas po ng NCR. So may authority po kami to operate in Region 4A, Region 4B, tsaka po sa Region 3. In coordination with the LGUs? Of course. Bago po kayo pumasok? Definitely, Mr. Chair. Sa Move It, yung Move It. Sa Move It po, dun sa areas na allowed lang talaga kaming bumiyahe, like Metro Manila, Cebu, and CDO,
99.98% po yung safety rating namin. Pero do you kasi marami yung nako-complaint, Mr. Chair, nababasa rin sa mga riders natin kasi dumami ho kayo bigla eh. Kayo pinaka-anong new player na ang bilis nun ng dami. Baka mamaya tanggap na tayo ng tanggap without the proper screening. Do you guarantee that they go through that proper training and briefing siguro on the importance kasi we are ferrying people, no? Commuter po ito. Sige po. Yes, Mr. Chair, actually, aside from dun sa proper screening and training, ngayon po meron kami tinatawag na Move It Academy wherein we have courses para po sa safety ng mga riders po natin. So aside po doon, meron din po kami mga passenger feedback kung saan po tinatanong din namin mga pasahero kung ano po nararamdaman nila about po sa safety nila. Kaya po every time po nag-upgrade din po kami ng aming app para po may mga safety functionalities din po yung app namin. I hope you take this constructively, no? Kasi Mr. Chair, nagbabike po ako, nagmomotor. Medyo may mga ibang pasaway. Siguro yung mabago yung riders, no? Hindi sa inaano ko lang kayo, but it's just personal experience, no? Kasi lalo pag nakabisikleta ako, walang laban eh. Pag nakabike ako, okay lang, nakamotor. Walang laban pag bisikleta, Mr. Chair, kung motor, di ba? Ano yan eh, may hierarchy yung pagbubuli. Di ba? Yung bisikleta, binubuli ng motor. Yung motor, binubuli ng big bike. Yung motor at big bike, binubuli ng mga pick-up at mga SUV. So, kailangan ho, no? Respect to riders, sharing the road, lalo po yung nagbibisikleta, Mr. Chair. Wala kami kalaban-laban minsan, no? Yan ang ano natin. Yun lang. I hope you take it constructively. Medyo nakikita ko minsan. Na-observe ko lang, no, compared to the others. Anyways, siguro sa motorcycle riders, sige, Mr. Lim. Excuse me, Senator, with the indulgence of Senator JB, malala ko lamang, may nagreklamo sa Wanted sa radyo, yung angkas rider na si Aurelio Subiera na nag-rape, nag-attempt na mag-rape ng isang pasaherong babae. Ano nangyari dun sa kaso? Angkas, tinutulungan niyo ba yung victim? Sir, maraming salamat po for that, sir. We worked with the authorities. We also worked with the victim po para mabigyan po natin siya ng representation. And I believe po, Ano na po yung status ng kaso? I know na isampa na yun sa korte. Nasaan na? so the case po has been dismissed. Dismissed? Yes, sir. Why? Pero we are, sir, sa korte po. Sa courts. Why was it dismissed? Matibay ebidensya. I know Sir, for a fact that it was talagang very tight yung case na yun dahil pumunta sa amin at may mga testigo pa. Wala po. Baka naman di umaatin yung mga abogado binibigay nyo dun sa victim. Sir, I think, Anong reason for dismissal? I need to know. sir, I don't know po, sir. Let me get back Well, to you should know. dismissal. Sir, Abay, pasahero nyo yun na muntik na magkahasa. yung pasahero po, hanggang ngayon po, we are still providing the hypercare with her with regards to yung mental health po niya. May psychologist po siya na we are working with para sa kanya po. So, sinusubaybayan po rin namin hanggang ngayon pa po Ito yung yung kumalala ating ko po, passenger. Mr. Royeca, nag-usap na tayo dito Yes, noon. sir. And Apo. salamat naman, inaksyonan nyo, na nagpahatid to sa isang lugar at imbis na hatid dun sa lugar na gusto niyang puntahan, nag-divert itong rider dinala sa isang liblib na lugar at doon tinangka na siyang gahasain kung hindi pa dumaan yung may mga taong dumaan, senior citizen if I'm not mistaken, saka pa lang siya naawat at nagtakbo na, otherwise na-rape na yung babae dahil talagang nahubaran na niya. So ang gusto ko malaman, sir, sabi mo na-dismiss. Siyempre kung na-dismiss ng korte, alam niyo rin sana kung bakit na-dismiss. Anong reason for the dismissal? Hindi pwede na-dismiss tapos na. No, you shouldn't operate that way. Sir, if your indulgence, may I confer Yes. po with my lawyer? Thank you, sir. Okay, sige po. Interesado lang po ako. I'll get back to you in a minute, sir, if it's okay, Mr. Chairman. In a minute. Yes. Thank you. Well, you'll get back to me in a minute. Angkas. Angkas pa rin. Oh, eto malilit na reklamo pero dumadami na yung helmet ng mga rider, paminsan-minsan linisan nyo kasi mapanhim, mabaho, may kuto. Hindi, totoo yan, mga ganun reklamo. So, that has to be addressed. Yes, sir. So we've Meron pang sumakay, hindi nga, kakilala ko, hindi ko na babanggitin. After a few days, may kuto na siya. Sir, may kuto na po ako. Oh, paano yan?
Nag-establish na po kami ng mga charcoal sanitation para sa mga helmet. Oh. Tapos we also release, of course, mga subsidized brand new helmets. Meron na namin pong helmet cleaner na ginagamit po sa mga iba't ibang stations. So talaga pong sa init po talaga ng araw, Mr. Chairman, hindi po natin ano. After 3 or But 4 passengers, tatabi itong si rider ninyo, meron ilalagay na spray or Meron po. So may mag-provide na yung ano yung tawag na yung Sir, required po yung shower cap. helmet o shower cap. Required po yung shower cap. Minsan wala eh. Minsan po hindi sinusuot ng customer kasi daw mainit. Yung Okay. po yung rason nila. But required naman po yung shower cap. Most of the time, almost all the time po, meron po tayong shower cap. Siguro meron mga ibang instances na nauubusan, but that's more the exception than the rule, Mr. Chairman. And then be sure also for the safety of both the driver and the passenger. Pag lasing, huwag nyo isakay. Yes, sir. We have a full prohibition on that po. Pag May nakakalusot eh, di ba? May Meron po. nagreklamo sa akin. Lasing, pinasakay. Tapos pinagsamantalang kasi alam na lasing nung rider, pinasakay niya kasi yun ang pagkakataon, matsansingan niya or magawa niya ng kabalastugan yung babae niyang pasahero. We have zero tolerance on that, sir. And kung na-report po yun sa amin, automatic ban po yun para sa biker. Alam po ng mga bikers yan sa aming terms of reference with them at sa training po namin with them. Okay. Yes. So you already have the minute. I'm giving you the minute that you ask. Ano nangyari sa kaso? Sir, as I was told, it was provisionally dismissed kasi hindi daw po nakakapunta yung passenger. So we told the passenger po and we're coordinating with the passenger to file the MR po on the case. Bakit hindi nakapunta ang ano, victim? That, sir, I will have to get back to you in terms of the circumstances. But we provide the victim po with all the necessary assistance in getting Hindi to ba tayo the nagbigay ng legal locations. assistance dyan, ng lawyer, tama? Dapat kayo. Yes. Oh, Yes. di dapat natututukan ng lawyer ninyo na, Sir, oy, ito yung araw ng hearing, We are. victim, We provide. prepare, and then kung kinakailangan, sunduin namin ikaw, you should have provided that kind of service. Sir, we did po. And then if you did, bakit dinakatin? So anong reason ba't dinakatin yung Well, victim? at the yun po yung decision nung tao po na wag po I mag-attend. know nga, wag ba. Yes. Pero at least I just need to know because sa akin nag-umpisa yung reklamo Yes, sir. eh. So then pinasa ko sa inyo kasi okay ka naman kausap Apo. during the last hearing that we had here. Yes, sir. Sabi mo, sige, gagawin namin lahat. And sabi ko, I appreciate you for saying that. Now, gusto ko malaman ano ng status. Sabi mo na-dismiss. Ngayon, sabi mo, hindi kasi nag-a-attend natin. Bakit hindi nag-a-attend? There must be a reason one way or the other. Pero kung nakipag-areglo, then labas na ako. Kung kagusto talaga ng victim na makipag-areglo, sila na lang yun. Pero kung na-dismiss dahil hindi nag-a-attend for whatever reason, halimbawa, hindi nakarating sa PINA, ano ba yan? Wala siyang pamasahe? O dapat Sir, kayo doon sa angkas ang should have taken over? understood po, Mr. Chairman. We actually provide vehicle assistance every time po that merong hearing. So, But let me give you a comprehensive Kaya nga, so briefing of bakit that, siya- sir. na-dismiss dahil failed to attend? Ay kung nagpo-provide kayo ng free vehicles, Failure to Oo, attend po. failure Yun to attend. po. Kaya nga, bakit kung nagbibigay ka ng free transportation? Sir, yung po talaga yung decision ng tao po na wag po pumunta even may assistance po with Okay, the, so with yung the tao. lawyers. Yes, sir. Oo. Ang ayaw. Yung ayaw po. But Kung ayaw ng tao, bakit magpapile siya ng motion for reconsideration? yung Sabi po mo, yung aming advice. sa ayaw kanya yung po. suggestion. Yung suggestion. Pero ayaw na talagang tao nung victim. Ayoko po magsalita tapos because I haven't spoken to the Okay, victim sige. directly, but I will give you po a comprehensive report, sir, Sige. para at least yung sinasabi ko po Sige. diretso po sa Anyway, Opo. we still have the cell phone number of that kanya. victim. Yes, sir. And then Opo. siguro ngayon mismo, I'll have my staff call that victim. Thank you, Kung sir. bakit gano'n nangyari. Kasi I'm Opo. very concerned. No problem, sir. Okay. Maraming salamat, Mr. Yeah, Chairman. Senator JB, meron ka pang gustong tanong? Sir Chairman, ano ko lang, may nakita ko yung ad dito. Sa Move It ba ito? Gusto ko lang makita. Do you confirm this? Yung activated within 45 minutes. Sabi, may motor ka ba at pro driver's license ka ba? So, ma-activate siya in 45 minutes. Gusto ko naman, just Yeah, want to make sure that Yes, Sen activated in 45 minutes after po ng lahat ng skills training and kasi po do you make sure na talagang they undergo the kala ko mag-apply lang activated, delikado ho yun. Ano po yung skills Ay- training nila? How rigorous is it?
So meron po tayong standard na skills training na ginagawa, and ang importante po sa amin ngayon talaga is yung classroom type of training. Kasi po we all know na skillful naman po talaga yung nagmomotor, no? Pero po yung pag-uugali and behavior po, yung po ang nagkakaiba-iba pag lumabas na sa kalye. Kaya doon po kami nagko-concentrate, and after po nung kasi dati, pag natapos po yan, within 24 hours po yung activation. So ngayon po, after po ma-complete lahat ng training, within 45 minutes po ma-activate na. So after training pala ito, hindi. Kasi nagulat ako, akala ko instant delikado yun. 45 minutes after completion of training. The very particular kami kasi, Mr. Chair, if we will grant indeed the final framework and law so that the motorcycle utility vehicles and taxis will have a basis, kailangan masiguro natin na talagang they adhere to the highest standards of safety, no? Kaya yun po, sinisiguro. Pasensya na kung inaano natin to, but bago natin i-grant ito, we have to make sure that the safety of commuters, of the riding public, dapat yun ang priority natin. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I be recognized? Yes, Attorney Guadis. In line with the question of Senator Ejercito with regards to MOVID, recruiting additional members, because insofar as the LTFRB is concerned, we have stopped the recruitment of additional members for the TNC because the authority of the TWG expired when we submitted our report at the Committee on Transportation of both the House and the Senate. So as of this time, bawal ho munang mag-hire ng additional riders to any of the TNC companies except for the allotment given to them, which is 2,000 for the new ones. So may we know by what authority is MOVID hiring new riders? Kasi tinigil na po namin. Go ahead, answer. Move Yes, it. Mr. Chair. It's for the replacement po ng mga nag-churn natin ng mga drivers. So hindi naman po kasi pag meron tayong hinire na 10,000 or 5,000, nasa platform po sila. So mayroon po kasi dyan na lumipat na ng trabaho o lumipat na ng platform. Meron din po kasi nag-improve yung buhay from MC Taxi, naging grab car driver na I rin. understand, Mr. Jacinto. I know where you're coming from. Pero yung ba ay pinaalam nyo sa LTFRB before doing so, any move of hiring? Kasi meron ng ban na hindi na pwedeng mag-hire. So, dapat nagsasubmit kayo ng mga data sa LTFRB. Ito yung nawalan kami ng 100 na driver dahil nag-move up na sila or because sila ay nag-OFW na, etc. etc. Papalitan namin ng 100. Ito, wala bang ganong klaseng proper communication or coordination with the LTFRB? Before po, normally no, nagsasubmit kami on a monthly basis. Pero po siguro ngayon isasubmit namin ulit yung mga na-replace namin ng mga drivers and riders. Mr. Dapat. Chair, Go ahead, LTFRB. may be recognized again. In short, wala. Which means then you will have to be reprimanded for this. And we will have to issue you a show cause order. Thank you, Patay Mr. kang Chair. bata ka. Okay lang po sa amin yun. Wala pong problema. We will comply naman. Oh, see? Man of the hour, Attorney Teofilo Guadis ng LTFRB. Dalawa na rin kanina, suspension ngayon. Ano? Show cause order. Mr. Chair, the other one is I'm for starting to like you, Attorney Guadis. Direct to the point, though. Okay. So, sige, continue. Sorry, Attorney Guadis, for interrupting. Mr. Chair, first one is possible suspension for Grab for violation of the TNC rule on the search fee. The second one is probably with MOVID, this time because of their failure to notify the LTFRB on their attempt to change the number of the riders or increase the number of riders. In all of these activities, we should be notified because we are the regulators. And being left out in the dark doesn't speak well of them and may probably be a ground for their suspension. Okay. Ay, bumilib na ako sa iyo. Baka naman hanggang dakdak lang yan. You should walk the talk. Mr. Chair, we will give you the results of our investigation in 1 week. Attaboy. Your That's my Honor. man. Thank you. Honor. Thank you. Mr. Yes. Chair, if I may. Sino? O sige. Sige. Ano mo na, DOTR? Thank you, Mr. Chair. Ito siguro from DOTR po, no? I'd like to take off from the statement of Senator J.B. Ejercito and then dito po sa committee. I'm very concerned po yung sa sinabi niyo about bullying.
And then obviously po, marami po tayong mga sasakyan, different modes of transportation. And I'd like to take off from the statement. I think we plan to have a program from the OTR and it'll be titled Share the Road. Kasi sa nakikita ko po, marami pong interesadong gumamit sa daanan. Because I think lahat po tayo may interest na magsilbi sa ating mananakay in different modes. And I think with that intention, which I think lahat naman tayo po fair at maayos ang intention, ngunit isa lang ang daanan, and sabi nga ni Senator JB, mahirap po yung ganong bullying, siguro we could start a program on the part of the OTR that we share the road sa lahat at we try and we should live together para po hindi na mangyari yung ganong klaseng experience, but also with the objective of giving our commuters the choices po. Yun lang po, gusto ko po lang mai-share from that statement. Thank you po. Mr. Chair, if I may. Si kanina nauna si Mr. Wayne Jacinto. You raised your hand Yes, kanina. Mr. Chair. Sasubmit po kami sa LTFRB po sa kagustuhan din ng TWG to comply po dun sa mga gusto nila mangyari. However, Mr. Chair, sana po ay mabigyan din pansin yung amin din dinudunog na sana po lahat po ng tumatakbo sa MC Taxi especially sana po naka-pro license. Kasi meron pong naka-non-pro na nakakapagpatakbo po sa MC Taxi, number 1. Number 2, yung area specified po sa amin is Metro Manila, Cebu, and CDO. Hindi ko po alam kung bakit merong ibang MC Taxi na lumalabas po dun sa area of coverage po na stated po dun sa guidelines. Yun lang po. Maraming salamat. Okay. So motorcycle taxi riders nakakapagmaneho, pinapayagan na non-prof ang lisensya. That should happen. Mr. Chair, may I be recognized on that issue? It's a primordial requirement na pag inaccredit mo ang isang driver for a public utility vehicle, dapat professional ang driver's license mo. And that is up to the TNC to first inspect. Dahil sila po, rider po nila yon. But thank you for telling me that. We're going to evaluate now all the applicants. And if we found out that there is one non-pro rider of a TNC that was accredited, we will ask the TNC to show cause and explain bakit siya nag-accredit ng isang driver which is not a professional. It is the lookout of the TNC. Tao nila yan, sir. Mr. Jacinto, para kumuha ka ng bato, pinupok mo sa ulo mo. Mr. Chair, we are proud to say na lahat po ng aming riders ay naka-pro license po. And if ever po, naka-non-pro po ang rider, lalong-lalo na po yung mga nasa habal-habal na sector. Confirm mo na Meron po kasi nakakarating sa aking balita, other TNCs po, hindi... mention mo yung pangalan. Go ahead. No, go ahead, mention the name. So, meron po nakakarating... Para maging peta tayo rito. So may nakakarating po report sa amin na kasi po may mga nag-a-apply sa amin from other TNCs na pumupunta ng Movit, gusto mag-apply. So meron pong nakikita namin, sinasabi namin hindi po pwede itong tanggapin namin dahil po naka-non-pro kayo. So ang sabi po sa kanila, ina-allow naman kami dito sa isang TNC, but sa inyo Anong ang pangalan ng isang TNC? Angkas po, Angkas. Oh, okay. Angkas. Oh, Angkas. Paano yan? Inaalaw pala ninyo. Boss, Mr. Chairman, gloves off na po ba? Kasi I assure you, Mr. Chairman, wala pong katotohanan yan. And sana po maging prudent po yung mga tao na to not commit any type of slander, especially in a public hearing like this. Kasi we're in fact working with the LTO po. Meron po tayong non-pro to pro program, in which case we actually teach the non-professionals on how to apply for a professional license. But we do not accept po anybody in a motorcycle taxi na non-pro. On top of that po, Mr. Chairman, I'd just like to point out, yung TESTA certification po ng motorcycles as a business, ang Angkas po ang gumawa ng curriculum. At yung pong mga TESDA ng mga trainers, kami po yung nagtitrain. So we take safety very seriously. And the accusation po that we have non-pro license is quite ridiculous and quite concerning, especially coming from a fellow participant. No? Pare-pareho lang po tayo dito na sumusunod, nagsiservisyo. Sana po walang ganong klaseng mga siraan. Okay, I just want to be fair as well. I just want to be in the middle. Nakarating sa kanyang sumbong, ibig sabihin may nagsusumbong. Hindi naman niya siguro out of the blue gagawa siya ng ganong klaseng istorya lang. So meron talaga mga nakapagsabi sa kanya na gusto lumipat sa kanila na doon sa kabila, okay lang. Dito pala sa inyo, kailangan pala professional
driver's license. Sana po mas-substantiate yun kasi Yun lang nga lang. yun nga po. So pwede pong gumagawa-gawa po siya ng storya, hindi po natin alam. Pwedeng gumagawa, pwedeng hindi. Pwede rin pong hindi. Yes. Pero I can assure you in our platform, 100% lahat po naka-pro Okay, license. FTO, wala ba kayong pwedeng gawing monitoring system na para ma-ensure ito pong mga driver sa Angkas, sa Movit, lahat ay professional driver. Wala ba yung parang mag-enroll? They have to enroll from now on. Na mag-enroll ka kung gusto mo maging driver ka ng Angkas, and then magpakita kang registration mo, and then bibigyan ng certificate yung rider na yon ng LTO para hawak-hawak niya parang certificate na allowed na siya mag-drive para sa Angkas man o sa Movit o sa Lala Move for that matter. Wala ba kayong ganun sistema? Can you put something in place? Something like that? Mr. Chair, good morning po. Mr. Chair, meron po kaming memorandum circular na inisyu nung July 2, 2024 which states that pursuant to the circular 2024-001 of the TWG, required po na yung mga participants sa MC Taxi should be a professional driver's license. Yung pong pag-convert ng non-pro to professional, meron na po tayong proseso na in place po dyan at kailangan po nilang dumaan ulit sa training which nabanggit po ni Mr. Royeca. Nakipag-coordinate po sila sa amin para po yung mga ibang riders po nila or mga nag-a-apply pa lang is matulungan po natin na mag-professional po. Yun nga po yung sinasabi ko. So, there you go. So, i-require nyo po lahat ng nasa MC kapag yung driver nila or yung applicant nila para maging rider nila nag-a-apply, isang step doon ay pumunta sa LTO, mag-register. Para yung LTO mag-evaluate kung ito ba ay driver's license niya ba ay green or red or bad ang record nito. Siguro kailan ng training tulad ng sinabi mo. Something like that. So mayroong monitoring, papasok kayo rito para sa regulation. Yes po, Mr. Chair. Sumulat po kami sa LTFRB kay Chairman Guadis asking for the list of drivers po Good. ng bawat TNC. In fact, pati po yung vehicle, ano po yung mga kasali dahil kasama po doon sa MC nabanggit ko, bukod sa dapat professional driver's license po, may plaka po dapat po yung TNC. Okay. Kaya hiningi po namin sa LTFRB, we will follow it up po para kung meron po tayong nakita na tao na participants na non-pro po siya, tutulungan po natin mag-pro or iso-showcase po natin yung we will recommend to the TWG. Well, before tulungan nyo yung rider, dapat kailangan masanction nyo yung owner Yes. ng company. Yes, yes, Mr. Chair. We will coordinate with TWG, kay Chairman Guadis po para po ma-issue po nila yung appropriate showcase po doon po sa nag-onboard nung tao na hindi naman po professional driver's license holder. Okay. Sige. Meron ka pang gustong idagdag, ano? Mr. Jacinto? Wala na po, Mr. Chair. Okay na po ako. Ikaw, Mr. Yeka, gusto mong gumanti? Hindi na po. Pero Mr. Chair, may I lang Yes, sir. make a sir. manifestation. Ano po, Mr. Chair, I think napakaganda po ng hearing na to. And I really support and commend that you facilitated this hearing, especially since ang tagal na po rin talaga namin naghihintay for the prevailing law. In the meantime po, Mr. Chair, may I suggest, yun po yung request ko po in several town halls with the President and also with Secretary Jimmy Bautista, na sana po yung motorcycle taxis po or motorcycle maging part na po ng National Transport Plan. Kasi pag naging part po siya ng National Transport Plan, doon pa lang po sa planning stage, katulad ng mga roads, infrastructure, route rationalization, nakasama na po yung motorcycle at hindi po siya by the way. Na pag natapos na po yung National Transport Plan, doon po pa lang nakikipag-coordinate kung ano po yung pwedeng representation ng mga TODA at ng mga motorcycle. So kung pwede lang po kahit wala pa po tayong batas, baka makasali na po kami sa conversation dun sa mga plano pang national regarding po motorcycles and transportation. Yun lang That's po, right. Mr. Chair. Yeah, DOTR should look into that, right? Okay.